isa sa mga requirement papunta dito sa Canada is dapat meron ka ng Educational Credential Assessment. Ngayon, ang tanong ng marami, paano nga ba ginagawa yung Educational Credential Assessment? Anong unang step? Ano yung dapat gawin? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Paano gumawa or paano mag-submit ng Educational Credential Assessment sa online. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Norwich Mountain. Pinalikman pa. So again, welcome back po dito sa Buhay sa Canada. If this is your first time watching me on this video, I am John, content creator ng Buhay sa Canada. Again, kasama ko pa rin sila Pinoy at Emersonic sa paggawa ng mga content ng tungkol dito sa buhay sa Canada. So, ito po is sa disclaimer, sinishare ko lang po yung mga experience namin dito, kung ano yung mga natututunan namin, at kung ano yung mga ginawang diskarte namin. And syempre, nagtatanong-tanong din tayo doon sa mga kakilala natin na naka-experience ng same scenario na nararanasan mo ngayon. Kaya kung may mga tanong ka or mga comment, just leave it sa comment box natin and susubukan natin sagutin yun with the help of our community dito sa internet, dito sa YouTube. So, pagtutulong-tulungan natin yun. Pag-uusapan natin is kung paano nga ba yung process, kung paano natin gagawin yung Educational Credential Assessment. Nung last video na ginawa natin tungkol sa express entry, in-enumerate ko lahat ng organization body na nagko-conduct ng assessment. Ngayon, ang gagawin natin is papakita ko sa inyo through the computer, sabay-sabay natin siyang gagawin. Ako, first time ko rin siyang gagawin kasi nga, nung kami nag-process ng 2013, wala pang requirement ng assessment or ng certificate or ng form doon sa tinatawag nilang credential assessment. Ngayon, susubukan natin siya. So, ito na nga, susubukan na natin yung pag-apply ng Education Credential Assessment through online. So, punta tayo kay Google. Ang napili kong gagamitin natin is yung World Education Service. Pwede mo na i-type yung WES. Then, click this. And then, kapag meron ka na dito nakapag-sign in ka na before, dito ka na. Then, pag hindi pa, dito tayo sa bago. So, since first time kong gagawin to, dito tayo. So, there are 3 simple steps. Submit your application and receive your WES reference number. Step 2, yung document requirement na isi-send sa kanila. At yung step 3, yung i-verify na nila and magre-create na sila ng report at i-deliver yung report mo sa inyo. So, let's begin. So, let's apply. Saan mo gagamitin yung evaluation? We're going to Canada. Then, may dalawa. May isang standard application and ECA application for IRC. So, since application natin to, dito tayo papuntang Canada. So, dito tayo mag-apply. So, let's begin. So, I don't have an account. So, let's type that one in. Wala akong middle name. So, after nga natin mag-create nun, nandito na tayo sa application. So, may dalawang step. Personal information, education, and report recipient. So, nandito na yung mga details. Kailangan lang kompletuhin. So, lalaki, male, select the country. This is where dito nila isasend yung report mo. Kunyari, sa Philippines.
So ito na yung sa education. So you have to complete at least 1 full year. So nandito naman makikita mo naman dito yung assessment nila. So kunyari hindi mo natapos, pwede mo siyang i-save and exit. Pwede kang i-add natin yung credential. So ito na yung mga kailangan mong fill upan na form. For example, so makikita mo na yung processing time and yung package, ito na. So ang price niyan is 220. Then after nyan, delivery option, kung local Canada Post or international, it's up to you kung gusto nyo magbayad ng $85 or regular, pwede rin. Then click next. So ito na nga yung document evaluation. So still meron pa rin guide. So academic transcript. So still hindi kayo mawawala kasi may step by step process naman dyan. Ito pa rin yung address. Then next. Now that's the time magbabayad na tayo. So yan, pwede nyo pa rin naman i-edit. And agree. Continue. And that's the time. So may tax, so total siya ng $227. So select the payment method and then click submit. So yun nga, nakita na nga natin yung step by step, ni-run through na natin yan. Sana po meron kayo natutunan doon sa first time online basis natin ng educational assessment. Ngayon, isa rin sa mga tanong is yung paano ba kumuha ng IELTS. So nung time namin ng before kami pumunta dito sa Canada noong 2013, ang ginawa namin, ako nag-review center ako sa Niner. Yun lang po yung review center na pinuntahan ko. Ginawa ko doon is review center, sila na rin yung nagpa-process ng kung anong type or kung saan kayo mag-e-exam. Kumbaga sila na ang bahala lahat. So check nyo na lang, ililink ko yung sa description below yung Niner. You go check with that review center. Medyo may kamahalan pero marami kayong matututunan at still mai-apply nyo pa rin siya. Yung mga English na diskarte, ma-apply nyo pa rin siya dito pagdating nyo dito sa Canada. So it's always good to invest on something na matututunan mo na in the long run is magagamit mo pa rin. Kung sa Pilipinas ka mag-exam, may dalawang organization. It's the British Council and the IDP. So check nyo yung website nila, check nyo yung mga schedule date ng exam, i-check nyo lahat. And if pag may pagkakataon kayo mag-review para makakuha kayo ng mataas na score, do it kasi it's really worth it. Magagamit nyo pa rin yan pagdating nyo rito. Ano nga pala ulit yung ine-exam sa IELTS? It's all about your skills. It's a skill type for your listening, reading, and writing skills in English, and separate exam yung speaking. So again, maraming salamat po sa panunood or sa pagsubaybay dito sa channel natin, and welcome ko po lahat ng bagong subscribers natin or yung bago nating kaibigan dito sa community na to. Welcome po, and syempre yung mga laging taga-subaybay natin dito sa video na to, maraming salamat po. If this video helps you a lot, all you have to do is to share it, like, and even comment yung mga tanong ninyo, suggestion ninyo, at
kung ano-ano pa. So, again, maraming salamat po. And we will see you on to the next video. Maraming salamat po. Ciao!